Good evening po sa mga kasama po natin dito sa church. Pwede niyo pong batiin ng bawat isa ng good evening kapatid. At sa mga kasama po natin online, good evening din po sa inyo. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating live stream upang batiin po ang mga kasama po natin sa online ng good evening. Sige po, tayo po muna ay magsimula sa isang panalangin. Heavenly Father, we thank you and we bless your name, Lord. Maraming salamat po sa gabing ito, Lord. Salamat po sa bawat isang nandito sa sanctuary at sa mga kasama po namin online. Father, we pray, Lord, sa gabing ito, as we receive your word, open our hearts and our ears at maging pataba po ito sa puso ng bawat isang makakarinig nito. At patuloy ko pong panalangin, continue to bless me, Holy Spirit, as I share your word sa gabing ito. Samahan niyo po ako sa buong service na ito. We thank you and we love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. May tanong po ako. Kung kayo po, lahat po kayo kung kakasagot, paano po ba kayong manalangin? May sinusunod po kaya kayong parang method na tinatawag kapag nananalangin tayo? Sa pag-aaral ko po about sa prayer, may iba-iba palang methods na ginagamit kapag tayo ay nananalangin. Magbibigay po ako ng 5 para sa gabing ito. Yung una, alam ko po, napaka-common na nito at alam na po natin. At yun yung tinatawag na ACTS, prayer method. Yung ACTS na acronym ay meaning ay adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Yung pangalawa po, hindi ko po alam kung naririnig nyo na po yung prayer method na tinatawag na pray, mismong P-R-A-Y. At ang meaning po nito ay halos parehas lamang po siya sa method ng ACTS. Nagkarambol lang po siya ng pagkakasunod-sunod. Yung pray na acronym meaning po ay P, praise, R, repent, ask, at Y, yield. Kung yung sa ACTS po, nauna po natin na ina-adore kung sino si Lord sa ating prayers, then we confess our sins at hinihingi po natin ito ng kapatawaran. Thanksgiving, pinagpapasalamat natin lahat ng pagpapala na ibinigay sa atin ng Panginoon. And lastly, we ask for supplies or what we need. Sa pray, nauuna ang praise. Same thing sa adoration. Pinupuri natin ang Diyos sa ating panalangin. Same thing, kasunod ng acts, yung repent. Nire-repent natin yung mga kasalanan o yung mga pagkakamali natin and then we ask for sorry dun sa mga pagkakamali natin. Pero ang kaibahan sa pray, pangatlo agad yung ask o yung humihingi ka ng mga pangangailangan mo sa buhay mo. Pinagpe-pray mo na kung ano yung mga supplies na kailangan mo. And lastly, yung yield. Yung yield means surrender or binibigay mo sa Diyos yung mga planuhin mo sa buhay na mag-align to sa desires ng Panginoon sa'yo and surrendering everything na meron ka. Yun po yung pray. Pangatlo, hindi ko rin po alam kung na-encounter nyo na po ito, pero yung tinatawag na open hands prayer. Bali, ang itsura niya po, pa nagpe-pray, nakaganon po. As in, literal na naka-open hands. At ayon po sa pag-aaral ko, ang open hands prayer pala, kapag nananalangin ka, you open your hands, meaning kapag inopen mo yung hands mo, sinosurrender mo ang sarili mo sa Panginoon. At ino-open mo yung heart mo when you pray para mas masik mo ang Panginoon sa prayer mo. And then pang-apat, alam ko po lahat to, halos ginagawa na po natin. Ito yung praying through God's Word. Alam ko po, madalas po natin to ginagawa. Sa mga prayer leaders po natin, nananalangin sila, halimbawa sa healing, sinasabi po nila, the by His stripes, we are healed. Sa everyday na ginagawa natin, nasasabi natin sa prayer natin na, Lord, I can do all things through you, Lord Jesus. At napakarami pang mga scriptures na atin po nating nami-mention kapag tayo ay nananalangin. Yung isa pang prayer ay yung nananalangin with music para makapag-meditate. At alam, para sa kalaman po ng lahat, common po ito sa YOP. Na kapag nananalangin po kami before sa aming mga YOP services, matik po, kapag kami po ay nananalangin, kailangan po namin ng music. Pag alam na pong prayer time na marinig nyo, Kuya Jake, kanta daw. Kuya Jake, music daw. Parang nakakabit na po sa puso ng bawat YOP na we meditate through music because alam naman po natin lahat ng music natin ay galing sa Psalms or sa Scriptures. Kaya mas nakaka-meditate to pray kapag nakikinig tayo ng music. And lastly, isa sa prayer method na
Hindi ko po sure kung common niyo pong narinig dito. Ito ang tinatawag na five-finger prayer. Familiar po ba tayo sa five-finger prayer? Yung tinatawag po kasing five-finger prayer, yan po ang title ng ating message sa gabing ito, ay isa po siyang prayer method na ginagamit sa pananalangin para magkaroon tayo ng guide habang tayo nanalangin using our fingers mismo, five-finger prayer. Kung sino yung mga dapat nating ipanalangin. Marahil, alam ko po, ito ay naituturo na sa ating Sunday schoolers, sa mga bata. And naalala ko din po, nung prize school din po kami, tinuro din po sa amin ang five-finger prayer. Para sa gabing ito, talakayin po uli natin. Ano nga ba yung five-finger prayer? At paano ito ginagamit sa pananalangin? But first, samahan niyo po muna ako sa ating verse sa gabing ito, found in James 5, verse 16. Therefore, pray for each other, so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Purihin po ang pagkabasa sa salita ng Diyos. Pray for each other, sabi po sa libro ni James. Ate Cars, bakit? Bakit kailangan natin ipanalangin ang isa't isa? Simple lang po. Because prayer is a big help para sa ibang tao because we are helping them on their behalf. Kung ano man yung mga pinagdadaanan nila na hindi po natin alam, through prayers, we are helping them on their behalf. Napapagaan natin yung mga karamdaman o yung mga pinagdadaanan o yung burdens na meron sila sa kanilang puso. Maski hindi po natin alam, hindi po natin sila nakakausap, lingid to sa kalaman natin kung ano man yung mga pinagdadaanan nila. But when we pray for them, ito po ay nakakagaan sa kanilang part. It displays the trust we put in God. And did you know, it's an amazing privilege para maipanalangin ng ibang tao because it gives glory to God. And also, na-share po natin ang pagmamahal ng Panginoon by praying for them. And we can pray for others by using yung five-finger prayer na magsisibing guide natin kapag tayo ay nananalangin. Dahil sa five-finger prayer, maalala natin na kapag nakita natin yung mga kamay natin, yung fingers natin, we can remember to pray una sa family natin, sa mga nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos, sa mga namumuno sa atin, sa mga nangangailangan, and lastly, for yourself. Isa-isahin po natin. Una, kapag tayo ay nananalangin, ang una natin maaalala ang thumb natin. Dahil kapag pray tayo, di po ba naka-close yung mga palad po natin? So, kapag naka-close po yung palad natin, ang pinakamalapit po na finger sa atin, heart ay ang thumb. At ang thumb ang nagre-represent sa atin ng malalapit sa ating puso when we pray for them. At ito po ang ating pamilya, mga kaibigan, at ating mga loved ones. Ano nga ba ang pwede natin ipanalangin para sa kanila? We can pray many things para sa ating family at ating mga kaibigan, mga loved ones. We can pray for their good health. We can pray for their strength. We can pray for their safety kung nasaan man po sila magpunta. We can pray for their peace kung mga nababagabak man sila, kung ano man ang ginagawa nila sa work at sa school. And we can also pray for our families. Ang alam po nating verse when it comes to family. At yun ay Joshua 24, verse 15. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. As for me and my household, my family, we will serve the Lord. Pwede po nating magamit ang verse na ito when we pray for our family para magkaroon na yun ng unity. Nasama-sama tayo maglilingkod sa Panginoon. Kapag pwede po nating ito ipag-pray so we can invite them to church para tayo magkakasama naglilingkod na nakikinig ng salita ng Diyos, nagpupuri sa Kanya. And for our family members na hindi pa po nakakilala, we can pray for their salvation. Para pwede po nating masabi, but as for me and my household, as for me and my family, we will serve the Lord. At
hindi lamang po for family natin pwedeng magamit tong verse na to. We can also use ang verse na yan, yung as for me and my household, with my friends, my classmates, my friends. Pwede po natin yung gamitin, palitan lang po natin yung word na household. But as for me and my friends, but as for me and my workmates, but as for me and my classmates, we will serve the Lord. Literal na pwede mong masabi na #squad goals because we are serving the Lord together. And as we pray for the salvation of our families, ay pwede po nating ipanalangin din yung salvation ng families ng iba. Katulad po natin ngayon, pag prayer meeting, di po may bawat family tayong pinagpipray sa ating prayer list. And we can also help our brethren to pray for their families sa kanilang salvation. Dahil, nakita niyo na po ba ating salvation board dito po sa gilid? Yan po ang nagsisilbing paalala po sa atin, whom to pray. Yan po ang mga family members, yan po yung mga friends ng mga kapatiran natin na patuloy nating ipinapanalangin ng salvation. And you can also put your family members, your friends, your loved ones na hindi po nakakilala sa Panginoon. Para pag nilagay po natin yan sa salvation board, patuloy nating maaalala, ay, eto kailangan niya ng salvation. We can pray for this person. We can pray for this family. Pwede po kayong maglagay. You can just send your photos ng mga family members at mga friends nyo po kay Brother Matt para pwede po nating ma-post yan sa salvation board natin so we can pray together for the family members and for our friends na hindi pa nakakilala sa Panginoon. And may we remember always to pray para sa mga pamilya natin at sa mga friends natin, ano man ang kanilang pangangailangan. And that's the representation of the thumb in our 5-finger prayer. Next po, index finger. Di ba ang index finger po ay ginagamit natin kapag nagtuturo tayo? Halimbawa, may papaabot ka sa kaibigan mo, uy, abot mo nga yun, oh. Ayun. O kaya kapag may kakilala tayo, tapos gusto mo siyang tawagin, pero sa tingin mo hindi ka niya marinig, papasuyo ka. Uy, tawagin mo nga yun, ayun. So ginagamit natin ang index finger natin to point, to lead, para malaman kung sino ba yung tinuturo natin. At itong index finger na to represents ang mga taong nagtuturo sa atin o ang gumagabay sa atin through God's words. And that is our pastors and the messengers of the word. At nawa, ito po ay patuloy nating ipanalangin ang mga nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos. May we always pray for our pastors, our pulpit ministers, speakers po natin sa mga services natin like prayer meeting, yada, sa Holy Week, pag 7 last words, ang mga special speakers for Mother and Father's Day, ang mga mentors natin sa bawat soul group po natin. At kapag December, yung mga napipiling mga December preachers, and our Sunday school teachers. May we pray always for their wisdom and diligence sa kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos dahil hindi naman natin alam kung ano mga struggles or circumstances ang kanilang pinagdadaanan kapag sila po yung nag-aaral. Naalala ko po, nung ako po ay nabigyan ng chance first time na mag-7 last words and also for December preaching, the same year, 2023. Nung ako po yung nag-aaral for the 7 last words, akala ko po, relax lang, kalma lang, okay, aral-aral lang, magsusearch ka, mas mag-meditate ka, mas aalamin mo pa kung ano yung mensahe sa'yo ng Panginoon. But no, nagkamali po ako. Ang dami po palang pwedeng maging distractions, mga pwedeng panggulo sa'yo kapag nag-aaral ka. And pinaka-memorable po sa akin yung nag-aaral po ako ng December preaching kasi may nangyari pong aksidente noon. Medyo maliit lang naman siya pero nakakos po siya sa akin ng major distraction habang nag-aaral po ako for December preaching. Kaya nagsisibing paalala po sa atin to pray for our pastors. May we always remember po ang 1 Thessalonians 5 verse 25. Brothers and sisters, pray for us. Pray for your pastors. Pray for the messengers of the Scriptures. Dahil kapag tayo ay nananalangin sa ating mga pastors, ang mga naghahayag ng salita ng Diyos ay hindi lamang po kayo nagmi-minister sa ating pastor, but also you are partnering with them in ministry. You are sharing the burden sa paglago ng ating church. Hindi man po natin sila laging nakakausap, hindi man po natin sila nakakamusta,
Hindi po natin natatanong, uy, kamusta na yung pag-aaral mo? But yung simpleng pananalangin po natin sa kanila about their good health, about sa protection against all distractions sa kanilang pag-aaral, ay napakalaking bagay na po ito kapag tayo ay nananalangin sa ating pastors at sa mga naghahayag ng salita. Let us pray for their everyday walk. Brothers and sisters, let us always pray for our pastors and the messengers and the teachers of the word. And that represents the index finger. Pangatlo, the middle finger. Kung mapapansin niyo po sa kamay po natin, ayan. Ang middle finger po ang pinaka-matangkad, pinaka-mataas. Alam naman po natin kapag ang isang person or ang nagre-represent ng pinakamataas ay yun ang may authority. And the middle finger represents ang mga may otoridad o ang leaders ng ating country or ang leaders sa ating government. Samahan niyo po ako in 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 2. I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peacefully and quiet lives in all godliness and holiness. Nawa na magsisilbing paalala sa atin when we pray the five-finger prayer, kapag nandun tayo sa middle finger, ay patuloy nating maalala at ipanalangin ang mga namumuno sa ating bansa. Mula sa ating president, ang ating vice president, senators, mayors, vice mayors, councilors, at napakarami pang namumuno sa ating bansa, sa ating lugar, sa bawat decision-making na kanila pong gagawin, upang magkaroon tayo ng kapayapaan at kaayusan when they decide kung ano ba ang dapat na gagawin nila para sa ating bansa. And speaking of leaders, hindi lamang po natin pwedeng yung leaders lang ng country ang pwede po natin ipanalangin. But also, we can pray for the leaders of our church. Sa ating pastors, elders, deacons, finance, at sa mga ministry heads po natin. Alam ko naman, kilala naman po natin ang leaders ng ating church, di po ba? Kung hindi nyo po sila kabisado, meron po tayong tarpaulin doon sa ligod. Although, hindi pa siya updated, but it's a starters kung sino yung mga pwede natin ipanalangin mga leaders natin sa church. Sa kanilang pamumuno, we can pray for it sa lalong pagpapatibay at pagkakaisa ng ating church. At nawa na patuloy silang gamitin mightily ng ating Panginoon sa kanilang leadership sa ating church. At patuloy silang magsasubmit sa kagustuhan or will ng Panginoon sa kanila sa pamamagitan ng kanilang leadership sa ating church. Kaya brothers and sisters, let us always pray for the leaders of our government and also the leaders of our church. Pang-apat na po tayo. Pang-apat po ay ang ring finger. Hindi, alam niyo po ba na ang ring finger, siya pala ang weakest finger natin or ang most vulnerable. Kung ngayon, itatry niyo po, sige po, kayo po, ganun niyo po yung kamay niyo ngayon. Tapos, itry niyo pong galawin yung ring finger natin nang hindi gumagalaw dapat yung middle finger o kaya yung pinky finger. Try niyo po siyang i-bend ng ganyan. Di po ba? Pati po yung kabila, itry nyo po, nang hindi gumagalaw yung middle finger or ang pinky finger. Ngayon ko lang din po pala nalaman na ang ring finger, ang weakest finger. At weakest finger na vulnerable na nagre-represent for those people na mahina or nangihina or mga nangangailangan. The ring finger remind us for the people na merong pangangailangan, may pinagdadaanan, may sakit. Samahan niyo po ako in James chapter 5, verses 13 to 15. Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. The prayer offered in faith will make the sick person well. And we are righteous, tama po ba? Kaya, our prayers are powerful. Kaya, patuloy nawa natin ipanalangin ang mga taong may pangangailangan, may sakit at mga may pinagdadaanan. May mga karamdaman physically, emotionally, mentally. Because they need our prayers sa kanilang kagalingan, sa kanilang kapayapaan.
Our prayers are powerful. And sometimes, kung ito man yung kaya nating gawin sa kanila, ito yung kaya nating tulong sa kanila, but it's also a chance to let God tell us how we can be His hands in this world. Kung ano man yung pwede nating maitulong sa mga taong nangangailangan, mga taong may karamdaman, ayun yung ipapanalangin natin sila. Kaya brothers and sisters, if anyone po na may kilala kayo na may sakit, may pangangailangan, may pinagdadaanan, pray for them. Pray for their strength. Pray for their peace. Pray for their healing. Pray for those people who are sick and those who are in need. Last na po tayo. Sa ating panglimang finger, which is ang ating pinky finger, na makikita niyo po, ang liit lang po niya, di po ba? Siya ang pinakamaliit na daliri. Kahit pagtabihin niyo po sila nung thumb, ang pinky finger po ang pinakamaliit. At alam niyo po ba sa ating five-finger prayer, ang pinakamaliit na daliri ay nagre-represent ng ikaw. Ikaw mismo, kayong nakikinig, kayong nakakita, ikaw mismo ang nire-representa ng pinky finger sa ating five-finger prayer. Bakit? Di ba napanalangin mo na yung family mo, napanalangin mo na yung pastors natin, napanalangin mo na yung mga nakakataas, napanalangin mo na yung mga nangangailangan. Lastly, you are praying for yourself. And it shows the humility or the humbling of yourself. Dahil naipanalangin mo na yung ibang tao, nabigyan mo na ng value yung iba bago ikaw. And that is a Christ-like trait because inuna mo yung iba. Inuna mo na ipanalangin yung ibang tao bago ang sarili mo. And as you pray for yourself, pwede po natin i-take yung moment ng pagpapasalamat sa Kanya at sa mga blessings na binigay niya, mga kabutihan. Spend time thanking Him for the people in your life. Samahan niyo po ako in Philippians 4, chapter 6. Alam po natin ang verse na ito. Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. With thanksgiving, we pray sa pagpapasalamat natin sa kabutihan, sa proteksyon ng ating Panginoon. We present our requests to God. And as we pray for our needs, mga kapatid, ask God na ibigay niya sa iyo ang desires na gusto niya for your life and to help us be the hands and feet of Jesus in this world and to pray sa Kanyang will na mangyari sa ating buhay. And that consists our five-finger prayer. Recap po natin. Ang five-finger prayer consists about sa thumb natin, in our family and loved ones, index finger sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos sa ating buhay, which is our pastors at messengers ng scriptures. Our middle finger sa mga nakakataas o may authority, which is the leaders in our government and leaders ng ating church. Ang ating ring finger, ang most vulnerable finger na nagre-representa ng mga taong nangangailangan, mga may sakit at may karamdaman. And lastly, the pinky finger represents you. Represents sa pananalangin mo, sa sarili mo, at sa mga pangangailangan mo. Kung babalikan po natin yung ating main verse kanina, nabanggit po yung pray for each other. And we can use the five-finger prayer bilang ating prayer method sa pananalangin ng ibang tao. Pwede rin po natin ituro sa iba. Halimbawa, ang Diyos nangangausap sa'yo. Uy, panalangin mo nga to. And yet, you don't have any idea kung sino yung pwede natin ipanalangin. We can use the five-finger prayer. Pwede po natin ito gamitin sa ating pananalangin. At madami na po tayo may papanalangin. Yung family natin, yung mga pastors natin, yung mga leaders ng ating government, at yung mga nangangailangan. At nawa patuloy natin ipanalangin ang bawat isa. Just like Jesus did. In John 17, hindi na po natin pupuntahan, but you can check, or pwede niyo po makita yun in your own Bible reading or Bible study. Nasaad po doon na si Jesus, pinanalangin niya muna yung sarili niya, and then, He prayed for His disciples, and lastly, sa mga mananampalataya, which is tayong believers. He prayed for us. And I pray
na tayo ay maging katulad din ni Jesus Christ. As we pray for ourselves, we also pray for others. We also pray for our family. We also pray for our pastors. We also pray for our leaders. We pray for those who are in need. And lastly, you pray for yourself. And as we pray for tonight, kung nangungusap sa iyo ngayon ng Panginoon to pray for others, you can use the 5-finger prayer. Pwede po natin ipanalangin ng napakaraming tao using this method. At pwede po natin ito gamitin sa ating everyday prayer, sa ating prayer, regular or personal prayers po natin. We can use the 5-finger prayer. Because as we pray for others, we are doing what Jesus did. And that's praying for others. And brothers and sisters, every day and always, tayo po ay magpanalangin sa isa't isa. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you and we bless your name, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo pong mensahe sa amin sa gabing ito, Lord. Isa pong napakalaking pagpapala po sa amin, maalala to pray for one another, to pray for others, Panginoon. At sa gabing ito, Lord, as we pray, patuloy namin panalangin, Lord, ang families ng bawat isa, sa mga kaibigan po namin, mga loved ones po namin na hindi pa po nakakilala. We lift them up to you, Panginoon. Tiyataas po namin sa inyo ang bawat family na nandito sa sanctuary at sa online. And we lift you up, Lord, ang aming mga pastors, ang mga naghahayag na inyo pong salita, ang leaders ng aming government, and the leaders of our church. Sa mga taong nangangailangan, I pray, Panginoon, for provision. For those who are in need, Panginoon, we pray for their strength and peace, Lord. We pray also, Lord, sa mga taong may sakit. We pray for healing in their lives, na sila po ay makareceive po ng full recovery sa kanilang mga sakit, Panginoon. And for others, Lord, mga sarili po namin, Lord, kung naman po ang pangangailangan ng bawat isa, lingid man po ito sa halaman po namin, we know, Lord, that you already answered our prayers. Sa mga needs po namin ay kinatagpo niyo na po ito. Salamat po, Ama, and tonight, Lord, for the rest of the evening as we pray, patuloy niyo po kaming gabayan, banal na Espiritu. We thank you and we love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.